Viral po sa TikTok ngayon ang tinatawag na dorm dinner. Aba, dati may condo food. Ngayon naman, dorm dinner. Ano ba talaga? Tapok nito ang mga madalas na kinakain daw ng mga estudyante sa kanilang mga dormitoryo or boarding houses. Kaya gaya na lamang ng mga processed food na tulad ng delata at instant noodles, abay patok na patok, pop na pop po ito sa ating mga estudyante. Hindi ba? Kasi nga naman, hindi mo rin masisisi ha. Kasi syempre, di ba, ang mga estudyante, bibigyan ng allowance, meron sila ng mga magulang nila. At para makakain mabilisan habang nag-aaral, di ba, tatakbo agad dun sa store, di ba, para bumili niyan. Masarap nga po yan, aminin naman natin, paminsan-minsan, pero kapag madalas nga itong kinakain, abay, nakasasama nga sa kalusugan. Para pag-usapan pa ito, makakasama nating muli ang ating registered nutritionist and dietitian, si Chef Pia Batua Mambuay. Welcome back, Chef! Hi, good morning! Ayan, Chef, gusto natin malaman, ano ba ang ibig sabihin ng processed food? So, sa pinakamadaling paraan, no, kapag iyong kinakain po, yung kanilang container, mahaba yung listahan ng ingredients na hindi mo sa likod, no? Na hindi mo naiintindihan or hindi mo kayang basahin, ay malamang po ay isa po tong ultra-processed food. So, pag sinabi natin ultra-processed food, ay kakaunti na lang yung natural nutrients. Mataas po yung kanilang preservatives, yung sugar, sodium, and saturated fat. Kasi nga naman, pagtakha naman natin din, hindi ba? Bakit ba ang mga delata natin ay umaabot ng ilang taon, 'di ba, na matagal? Kasi nga ang dami inilalagay para mapahaba ang shelf life. Okay, hindi natin dinidiskwento ang mga delata na ito kasi lahat naman na ito ay talagang kailangan din natin, 'di ba? Lalo na sa mga emergency, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Pero ano nga bang epekto ng madalas sa pagkain ng mga ganitong uri ng pagkain, Chef? Kapag madalas po kasi ganito yung kinakain natin, no, mas nagiging higher risk po tayo sa mga sakit, no, tulad ng obesity, diabetes, hypertension. So sa mga bata po, sa mga estudyante na madalas po ganito yung kinakain, tumataas po yung kanilang risk, no. Kanina nga po, no, nabanggit nyo na habang bata pa, i-save na nila yung kanilang kalusugan. Opo. Tumataas yung sodium content natin, di ba? Yun. Pag sumobra naman sa sodium content, kasi mataas sa sodium ang mga ito bilang. Kasi ito yung mga ano natin para ang salt kasi ay curing at saka syempre preservative yan kung tutusin, di ba? Para humabang shelf life. Gaano po ba kadalas naman dapat na kinakain ba ang mga ganitong uri ng pagkain? Kasi aaminin po natin, hindi rin maiwasan. Opo. So, ang pinaka-recommendation po talaga ay iiwasan. Pero siyempre, hindi natin dito, especially dito sa atin, no, may mga tao na wala naman silang proper storage ng food. Tama. So, ito din yung kanilang source of nutrients. So, hindi din natin pwedeng i-judge yung mga ganitong kasama natin sa pamilya, no? So, kung po pwede, ang i-goal natin, at least 1 or 2 times in a week na lang. Dahan-dahan, baby steps, bawasan natin. At mas maganda talaga, mga lutong bahay from natural ingredients. Also, it's also good na huwag natin irekta mula sa delata tapos kakainin natin, di ba? Kailangan hugasan, tapos kailangan din nating initin, di ba? Kailangan merong pagpapainit o pagluluto, kailangan lutuin kung sinasabi na lutuin. Kailangan lutuin din natin ito, hindi po ba? Kadalasan, dahilan ng mga estudyante ay ang kakulangan nga raw nila sa budget at oras, kaya sa processed food sila nauuwi. Meron po ba tayong mga masasuggest na pwede nilang kainin na magaan sa bulsa at madaling i-prepare? Talaga namang hindi rin talaga din. Alright, so meron po nabibili, no, sa mga convenience stores. So parang mga ganito, yung Tapsilog. Tapos meron yung mga microwavable? Opo, yung mga microwavable. Kasi medyo close po sila. Siyempre, natural ingredients pa rin naman po. So may itlog, yan, merong tapa, may rice, no, may greens. Ito po yung mga budget meal na na very common sa mga estudyante, even yung mga fried chicken, yung rice, na may onting gravy. So, ito po yung madalas nating nakikita. No? Common din sa mga estudyante. Okay, so this is more closer, viable. Yes po. Compared po dun sa mga delata na lang, tapos idediretso po sa plato. Opo. Okay. And like ito. Pwede yan, di ba? Okay. Iinitin lang din, syempre, di ba? May microwave natin. Yes po. Okay. So, usually po, ang importante lang naman is, ang nawawala kasi sa hapagkainan, no, kapag kunwari nasa dorm sila or nasa boarding house, is yung gulay.
Okay. So, okay. So, napaka-importante po na kahit po dun sa mga convenience store, actually may mga nagsa-start na po may mabibili na kayong mga fruits, no? Mga buong fruits, mga vegetable, na pwede ding ipares. Ipapares natin. So, meron tayong food pairing na nagaganap, hindi ba? Para rin siyempre kumbaga tumabla ang ating intake ng mga pagkain ganito na nabibili sa stores, hindi ba? Maaari nating ipares ito. Naroon na rin lang kayo sa mga stores na yan, chances are mayroon ding mga fresh produce na ibinibenta sila, hindi po ba? Yes po. So ito, meron tayong pepino. Aba, okay naman sa atin ang pepino. Meron din po nabibili sa convenience store ngayon ng mga saging. Oo, nakikita natin yun. Diba? Mga Cavendish natin doon. Yan, pwede natin ilagay yan. Halimbawa, ipares natin, di ba? Ayan, gusto naman natin yan. Ano pa po ba? Ano pa mga pwede natin mga food pairing ideas? So, yan po. Ito, tulad ng tapsilog, ganun lang din po. Cucumber, kamatis. So, di ba madalas po sa mga restaurant may mga kamatis. Mas maganda po mag-o-order pa tayo ng extra. Ganun po usually, di ba pag kunwari na sa restaurant ka, minsan ang kasama lang atsara, wala kang other source of vegetable, why not order ×2 nun or ×3 para meron kang source of vegetable. And then meron naman kayong ref dyan, mga estudyante natin dyan, di ba? I-store natin dyan, put it in a nice, clean, microwavable na container or lalagyan natin dyan or may takip, ilagay sa crisper part noong ating refrigerator, di ba? Para fresh siya. Pwede naman yun. I-refrigerate nyo lang. Ito, I can see petchay. Meron tayong petchay. Yan. Okay. Usually. Instant noodles. Yes, instant noodles. Instant noodles. Okay, chef. So, di ba madalas ngayon yung mga fina-follow nila, yung mga Korean novela, mga inspired Korean. So, maganda po, kung makikita nyo kapag kumakain po yung mga Korean, may gulay. Tama. No, hindi may pa rin panchan, nawawala. Diba? May mga may kimchi, may mga panchan. So, yan po, kailangan dagdagan natin. So, kung gagayahin na lang din natin kung paano sila kumain, sana't pati yung gulay. Make it healthier. Kasi totoo nga naman, pag nakita nyo naman yun, di ba yung mga sinasabi nila, yung mga, hindi lang appetizer yun, ang daming mga lalagyan nun, di ba, sa mga Korean natin din, mga counterpart. Yung panchan nila, o yung sinasabi na ano nila, yung kanilang appetizer, puro gulay nga, ano? Mayroong naturally processed na kimchi, mayroong gulay na iba't iba, mayroong even kamote, may kamote sila roon, naturally sweetened na kamote. And I see meron tayong prutas, hindi ba? We have easy access sa prutas sa ating mga nabibili sa stores na ganito, maaari natin parisan syempre ng fresh fruits and vegetables. Yes diba? po. Huwag tayo malilimit din siyempre sa mga ipinapakita natin dito. Huwag na tayo malilimit sa, kung ito hindi nyo gusto, aminin natin, baka maaari tayo maghanap ng anong gusto nyo, mangoes. Diba? Fresh mangoes, diba? Lagi din natin tatanungin doon sa bata or sa estudyante, ano ba yung favorite? Kasi pag pinipilit natin yung ayaw nila, baka lalo silang mag-shy away doon sa pagkain. Kasi mga nanay, di ba, Fia, like yung mga ginagawa nila, pinamimili nila yung mga anak nila sa grocery para meron na silang impok sa kanilang kondo, sa kanilang dorm, di ba, or boarding house. So yun na yun. Bilan na natin sila ng mga supply nila ng prutas, gulay, na gusto nila. Gusto nila. Kasi yun yung kakainin nila. Doon tayo mag-start. Tapos unti-unti nating introduce yung iba pang variety. Tama. Doon tayo magiging successful sa paninigurong sila ay healthy, di ba? Aba, ito pang isang tip sa mga parent natin, sa mga magulang natin na nagpapaaral ng mga estudyante sa malalayong lugar. Kakaiba ang diskarte nitong si Mommy Jer na nakatira sa Bataan at may mga anak na nag-aaral sa Manila. Ang ginagawa po niya ay inilalagay niya sa bote o garapon ang mga pagkaing iniluluwas ng kanyang mga anak. At ito ay nilalagay niya sa pressure cooker daw muna at para magtagal ng ilang araw, humaba ang shelf life. Ayun, sa mga nakikinig sa Radyo Agila, pinapakita natin yung video na ginagawa ni Mommy Jer. Ayun, nilalagay, may label pa. May label. Ini-sterilize niya mga bote, tapos yung mga paborito ng mga anak niya, talaga niluluto niya from scratch. From scratch. Gusto mo pala na nasa bote, na nasa lalagyan. Gagawan kita ng naturally cooked pagkain na gusto mo, lutong bahay, home-cooked meals, hot meals, ilalagay natin sa sterilized na bote. Di yun na yun, di ba? Sa ganitong paraan nga raw ay nasisiguro na homemade at masustansya ang kinakain ng kanyang mga anak. Mommy Jer! Okay yun! Good job, Mommy Jer. Anong technique ba itong ginagawa ni Mommy Jer? So, napakaganda po nung ginawa niya nung nakita natin sa video. Kasi nasisigurado mo agad
kung ano yung kakainin ng bata. No? So, napaka-importante kasi po nung homemade food kasi kontrolado mo yung asin, yung asukal, no, yung saturated fat na nilalagay. Compared po sa pag bumibili tayo sa labas, hindi natin alam no kung gaano kadami. Hindi naman kasi iniisip yan sa commercialized food, no, kung kadami yung preservatives na ilalagay. Tama. Mommy, Fia, because you are a mom, ikaw personally, anong pwede mong i-share sa kanila lang pinaprepare mo sa mga anak? Yeah. Usually po, no, talagang mas inaalam ko kung ano yung gusto ng bata. Ito din yung nire-recommenda natin sa mga magulang. I-recommend, tanungin natin, ano ba yung favorite? So parang ginawa ni Mommy Jer, kung ano yung favorite, yun yung ginagawa niya. Kasi mas kakainin ng bata, no? So wala mababawasan yung food waste at the same time. Wastage, no? Spoilage. Tsaka mas maaano natin kasi kailangan role model tayo as parents. So kung ano yung ginagawa natin, yung lagi nating hinahain, ganun din naman yung gagayahin ng bata. Wala silang choice kasi yun yung nakakasanayan sa bahay. At maging practice din po sana, no? Yung pagkain ng healthy sa bahay. Consistency talaga is key, no? Talaga. Yes po. Kaya Chef Fia, maraming salamat. How do they follow you? They can follow me on Facebook po. Yung pangalan ko lang, Fia Batua Mambuan. Yes yun lang yun. Yes yun po. lang yun. Para sa mga tips, sa mga nutrition tips ni Chef Fia, pumunta lamang sa Facebook page niya at para updated din kayo sa mga activities niya at sa mga sinishare niya ng mga info.